Okay, magandang araw po ulit sa inyong lahat. This is your coach Chris Tolentino and welcome to Don Chris Mentoring Program Academy. Nasa module 6 na po tayo, pero bago ko simulan ng ating training, meron muna akong isang special topic for today, no? Tungkol po sa mga iba't ibang MLM sa labas. Okay? Kayo po ba'y nakasali na sa iba't ibang network marketing online or offline or mga traditional MLM before? Paki-type nga ako or kung ano yung nasalihan mong kumpanya. Sige, hindi ko na lang babasahin. Anong company yung sinalihan mo at magkano yung inilabas mong kapital diyan? Paki-type nga po. Yung legit legit muna. Hindi ko alam kung baka yung legit muna. Mamaya natin pag-usapan kung ikaw ay na-scam na. Okay? Ano yung sinalihan mo at magkano inilabas mo? O sige, sabihin mo na rin kung halimbawa, tingin mo ba na-scam ka? Magkano nilabas mo? Anong company? Pag-usapan natin ngayon. Okay? At pakikita ko sa inyo ano yung difference ng Live Good o ng ginagawa natin ngayon. Okay. Yan. Sige po, anong company yan? Magkano nilabas mo? Tama po ba ako? Lahat ng babanggitin nyo o binabanggitin na type nyo ngayon, lahat yan may binili kang package. Tama? Di ba? Isang bag, isang paper bag o kung ano-ano bang mga package yan. Okay? 'Di ba? Iba't ibang option din yan. May 3,000, may 8,000, may 10,000, may 15. O magkano nila ba yun? May 9,000. Napapansin niyo po? Ngayon ganito yan. Okay? Sino rito naman yung na-offeran ng multiple accounts? Yung pinaglabas ka ng maraming pera, tapos tatambakan ka ng product. Ayan, naglabas ng 10,500, ng 14,500, mabot ng 10K. Okay? Napapansin niyo po? Napapansin niyo ba? Walang mali doon kasi product based yan. Grabe, 150,000, no? 22 accounts. Okay. Kung nag-22,000 ka, ito pa may kalahating milyon o may 14,800. Grabe, no? Ang lalaking perang binitawan. Tama ba talagang pinapakita sa iyo yung return of investment na pag naglabas ka ng 15 mil, ng 20 mil, sinasabi nyo na yan, 200 kalahating milyon. Pinapakita agad sa iyo yung balik ng pera mo. To which is totoo naman may balik. Yun nga yung gagamit ka ng mga pangalan ng tao dyan, kahit patay, lalagay mo na. Kung 50 accounts, 31 accounts yan, ubos ang ano mo dyan, immediate family mo dyan, pati mga pinsan mo, kahit aso mo, isali mo. 'Di ba? So, ano mangyayari? Sige po, type nyo lang. May stock sa'yo product. Tapos, pag walang game plan, kung saan mo lalabas yung babalik yung pera mo, hindi mo napapansin, binaliw ka lang doon sa bumalik sa yung pairing na cheque. Ngayon, naglabas ka ng 50 mil, may income ka mga 10 to 15,000. May papakita ka ngayon, ito yung kinita ko ng isang linggo. Kinita mo ba talaga yun? Binili mo yung position na 7 heads, 15 heads Wala ka pa nga napasalya ron, isinali mo lang yung pamilya mo. Pero ganun yung nangyayari. Tama? May point po ba? Naintindihan niyo ako? Ngayon, ah, dahil dahil sa ganyang konsepto, pansinin niyo po, maraming Pilipinong galit, ayaw na, nasunog, na burnout sa ganitong klase ng negosyo. Hanggang umpisa lang yung kita Ano kasunod? Kumita ka ng 10,000, linggo-linggo ba kikita ka? Hindi agad. Hindi po agad. Okay? Hindi mo napapansin bakit mahal yung produktong binili mo. Alam mo ba yung 10,000 na isang bag? Do you have any idea kung magkano yung value nun? Yung isang package na binili mo, na halimbawa lang 10,000. Ang talagang market price po niyan is 2 to 3,000 pesos. Bakit 10,000 mo binili? Lahat po ng product base, hindi na sabihin, karamihan, pinapatungan niya ng 70, 80, or even 100% markup. Mamahalan talaga yan. Bakit? Diyan kinukuha yung mga pang car incentives, pang travel incentives, pang mga anniversary, pang bayad sa Yung opisina, picture po sa, dito, ano? sa mga Tapos empleyado. yun ang ruwan.
Okay, pa-mute po muna ha. Pa-mute muna. Okay. Nagigets niyo po ako? Lahat diyan manggagaling. Pambayad sa mga distributor ng mga pairing. Lahat yan. Pang-upa ng building. Kaya kailangan nilang mahalan kasi kung hindi tataasan yung markup diyan, malulugi kumpanya. Nagigets? Which is, dapat naman talaga. Ganon ang mga traditional. No? Ngayon, ah, advisable ba na bumili ng maraming accounts? 7 heads, 15 heads, 31 heads. Sa mga gumawa nun, natrabaho nyo po ba yung dami ng account nyo? Yes or no? Pakitype nga yes or no. Hindi. Yung isang account nga, ang hirap mapasolid eh. Na makahit mo yung maximum agad ng isang account. Yung pang 7, yung pang 15, yung pang 31, yung pang 100 account. Sino tingin mong kumita ron? Yung upline. Legal yung kumpanya, napakaganda ng produkto, maganda konsepto, pero yung mga upline gumagawa ng kakaibang wheel. Nare-reinvent yung wheel. Kaya maraming OFW na akong nakausap, naglabas ng 100,000, 200,000, binaliw sa mga positioning. Na month after month, anya, ito yung pwede mong kitain, potential income yun, kung gagawin mo. Pero pagka pinasok mo pa lang yung pamilya mo at naglabas ka ng 100,000, tapos walang game plan, sa mo dadalhin yung product mo, doon pa lang kapatid, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, yung upline mo ang kumita, hindi ikaw. Tama? Ninang ko sa kasal naglabas ng 200,000, parang 80% ng produkto niya expired nakatambak sa kwarto. Naipon ng matagal sa ibang bansa yun. Nag-gets niyo po yung ibig ko sabihin. So ngayon, kaya may bentahang murang nagaganap. Ipagpaumanhin niyo po kung merong masasagasaan. Kaya may mga market na 1,000, isang bote, isang sachet, 1,000 halimbawa yung produkto nila, yung isang pack ng gano'n. Makikita mo ngayon sa Shopee, Lazada, 400, 500. Bakit gano'n? Sino bibili sa'yo? Diba? Tambak sa butika, meron sa Baclaran, meron sa Divisoria. Sa mga mall, makikita mo bakit mas mura. Galing po yan sa mga manipulator. Para alam nyo po, yan po yung nagmamanipulate, bumibili ng maraming account, may strong side na, paparisan na lang. 2, 3, 4, 5, 10 bangga. Kasi bawi agad nila yung pera nila. Anong gagawin sa product? Di-dispose ng mura. Kaya may bentahang mura. May underprice na tinatawag. Sino na apektado? Yung mga bagong member. Bakit? Sino bibili sa'yo kung mabibili doon ng 300? Kung benta mo 1,000? Kung yun yung SRP. Yan po ang isang matagal ng sakit ng product-based at traditional na network marketing. Tama? O ngayon, ano yung ginawa ba ng kumpanyang ito? Balik tayo kay Livgood. Wala tayong dapat sirahan pero hindi may iwasan yung comparison, guys. Tama? Okay. Ano ba yung ginawa ng kumpanya? Lahat ng inayawan, kina-burn out, kinatigil ng iba't ibang mga network marketers, tinanggal kay Livgood. Una, hiniwalay niya po yung produkto sa membership. Dati kasi, yung pagbili mo ng product, sasabihin sa'yo, free na yung membership, bibili ka lang. Pero kasama yun doon. Kaya nga matamahal yung pay-in eh. Tingnan nyo, kung ang Livegood, ginawang 10,000, 3,000 yung membership, 7,000 yung package, o 10,000. Di balik ka sa konsepto before. Magbebenta-benta ka ulit. Kailangan sa networking ng sales. Kaya nga tayo may mga produkto na ganito eh. Pwede kang magbenta, pwedeng hindi. Yun ang isang nakita ko. Okay? Kasi dito kay Livegood, wala kang bibiling package. Yung 3,000 po na nilabas nyo para maging affiliate, ang kapalit po nun yung website mo. Yung iyong 3 replicated website, yung corporate site, retail site, tas binigyan ka ng landing page. Meron kang dropshipping, e-commerce business, magkakaroon ka ng sarili mong dashboard. Yung website pa lang, 10,000 po yan. May IT po ba rito? Gagawa ka ng sarili mo, nakapangalan sa yung website mo, di ba?
May health report ka pa ngayon, may website ka sa produkto, may landing page ka nakapangalan sa'yo na 'pag kinlik ng mga tao, punta mismo sa account mo, naka-funneling. Nage-gets? So, yun yung binayaran mo. Tapos nakasali ka dun sa compensation plan. Kaya kung napapansin niyo, yung 3,000 walang kapalit na product, eh. Hiniwalay nga kasi. Tapos, ang Livegood lang po ang kaisa-isang kumpanya na binenta yung produkto ng factory price. Naniniwala ba kayo na hindi naman kumikita ng malaki yung kumpanya natin sa product? Yun yung benepisyo po natin as subscribers at member ng club na 'to. Ma-avail mo yung highest quality organic product na 'to nang hindi nabubutas yung bulsa mo. For example, etong magnesium at itong D3K2 na 'to, kung member ka, less than $10 lang 'to, eh. 60 capsule, ₱600, edi ₱10 isa. Mura hindi? Mura hindi? Paki-type nga po. Bakit mura? Kasi nga hindi nag-markup yung kumpanya. Eh, saan kumikita yung kumpanya, Coach Chris? Paano tayo tatagal? Saan galing yung income? Sa subscription. Kumikita yung kumpanya doon sa nagbabayad month after month after month ng subscription kasi nga yun yung konsepto natin. Nage-gets niyo na po? Kaya ka binibigyan ng discount, kaya ka kasali sa compensation plan kasi nagbabayad ka ng monthly subscription. Eh, parang Netflix nga po, eh. Ang Netflix 282 million subscribers. Mag-refer ka na nagpakabit ng Netflix, wala ka namang komisyon. Yung 10 tao na nagpa-connect ng Netflix, nagpa-connect ng internet dahil ikaw nagkuwento, monthly nagbabayad sila, may komisyon ka ba ron? Wala. Dito magre-refer ka rin ng tao na parang magpapakabit ng ganitong connection. Ano yung gagawin? Magme-member sa club, meron silang discount na napakalaki, mabibili nila yung produkto ng Livegood at yung serbisyo ng may malaking diskwento, tapos may business, kita ka. Sa bawat mapapasali mo, may $25 ka. Nagigets? Unlimited referral. Hindi ito yung isa sa left, isa sa right, all right. Wala na pong ganun dito. Yung hahanapin mo yung tao mo sa kaliwa, kailangan parisan mo para kumita ka. Hindi na po ganun to. Ang income din po natin nanggagaling sa subscription. Yung 100% na kinikita ng kumpanya sa subscription, maniwala ka sa hindi, 80% ibinalik niya sa tao. Yung daang bilyong kinita ng Netflix ng Zoom na ginagamit natin, meron bang kapalit to? Ang tagal ko na nagbabayad ng Zoom, yung ginagamit natin. Binigyan ba ako ng dividendo ng kumpanya? Ng Zoom? Ng Netflix? Ng internet? Hindi. Pero ang Livegood, nagsasubscribe din ako ng $10, 600 monthly. Mula nung sumali po ako, mahigit 1 taon na, may weekly ako, may monthly income ako kasi gumawa ako ng organization. Nagigets niyo na po? Naiintindihan niyo na yung concept? Sa bawat isang tao under ng organization mo, napasali mo man o hindi, na idugtong man sa'yo ng system, ikaw o hindi ikaw nag-refer niyan, basta't may nagsasubscribe month after month, meron kang $25 bawat isa. At lahat ng direktang napasali mo, may 50% ka doon sa matrix income nila. Up to 5th generation. Ganun kasimple ang marketing plan ng Livegood na kailangan mo lang talagang maunawaan. Bakit ka sasali o bakit ka sumali? Anong kapalit ng pagsali mo? At the same time, paano ka kikita doon sa subscription? At bakit ka magsasubscribe month after month after month? Nagigets nyo na po. Okay? Hopefully, mas maging malinaw sa inyo to. Kaya ibahin nyo po ito, kapatid, sa mga nakasanayan o nasalihan na po natin dati. Malaki po pagkakaiba. Di ba? Marami pong magaling magbenta, pwede ka rito. Pero tulad ko po, dahil ang concept ko nga, nung ako na sumali, ayoko nang balikan yung dati. Umiikot ng iba't ibang barangay, nagbabahay-bahay para mag-alok ng produktong nakakagaling. Experience mo rin?
Nakita ko yung Live Good, gawa ko ng organization. Ako po, bumili ko ng mga produkto pang personal na gamit. Kasi ayoko na nga po nung nagpi-please ng ibang tao. Okay? Pag may bumili, okay. Pagka wala, eh ba't ko pipilitin? Kasi wala namang mga prerequisite na matatambakan ka ng product. Hindi eh. Sa previous company, aminin nyo sa hindi, merong maintenance, may quota, may auto ship, may points value. Tama? Yung income mo, hindi mo naman buong makukuha yun. Prerequisite ng mga product-based at traditional company, kailangan may bilin ka. So yung income mo, babawasan yon ng halaga ng produkto kapalit. Yung mga overhead commission product din. Tama? Yung iba namang marketing plan, pang 5th, pang 10th level, walang pairing product ang ibibigay sa'yo. Kailangan ng kumpanyang gawin talaga yon. Kailangan may sales yung company sa product, doon galing yung income eh. Is tayo galing sa subscription eh. Kaya yung kinikita mo rito buo. Hindi ka matatambakan ng product, walang may expired na product, wala kang ipapautang na product, edi walang stress. Nasusundan nyo na. O hopefully, naging malinaw po sa inyo what is subscription at ano yung kaibahan ng LiveGood. Bakit tayo merong 1.8 million members na as of now at parami tayo ng parami na every week 10,000 to 12,000 new members ang LiveGood. Grabe, no? Close to 2 million na. Eh, paano pa pag natapos ng taon na 'to, possible pala yung 3 to 5 million na projection ng kumpanya. Kaya ko sinasabi 'to, gusto kong i-transfer yung vision ko sa inyo na talagang ang Live Good pang long term. Mangyayari talaga kung tayo bibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na manatili sa lupa, eh, kapatid, anong buhay yung meron tayo 3 to 5 years from now? Pero hindi mo lang kailangan maghintay, ang kailangan mo kasi magpalaki ng organization. Sabi nung iba sa akin, kikita ba ako kung magsa-subscribe lang ako? Kikita ka pero hindi ka yayaman. Ang yumayaman po dito at kumikita ng malalaki, yung may organization. You need to sponsor more downlines. Ako naniniwala ako magparami ka talaga. Mag-recruit ka ng mag-recruit kahit ilan kasi doon lalaki yung business mo. Kasi hindi lahat ng mapapasali mo gagawin agad yung negosyo. Agree? Meron dyan user lang. Meron dyan na-excite lang. Meron dyan napasali mo kahiyaan lang. Ikaw nga baka may pininance ka pa. Ako hindi ko i-recommend po yun eh. Walang pera, ikaw naglabas ng pera. Hindi naman kikilos yan. Pag nahirapan yan, tutigil yan eh. Walang nilabas eh. So, ano punto ko? Nagpasali ka nga ng 5, pero ikaw lang naman lahat naggumalaw. Tingin mo, dadami kayo. Hanap ka ng mga taong solid na katulad mo, yung may pangarap. Hanap ka ng mga tao na willing din mag-stay sa network mo. Kaya kung ikaw magpapasali ka lang ng 3, tapos hindi kumilos yung 3, na burnout, nahirapan, na-reject, hindi nag-training, na-excite lang, hanggang umpisa lang. Ang dami ko nakasamang ganyan. Sa mahigit 1 taong ko po rito, marami na akong kasama noon na hindi ko na nakikita ngayon. Na hanggang umpisa lang. Pwedeng may kakulangan ako, yes, tao lang ako. 'Di ba? Kaya magkakasabay lang kami halos. Tao lang ako, hindi ako perpektong upline. Pero bakit ako nagtuloy, sila hindi? Marami na po sa Live Good na ganyan. Maraming sumali hanggang sali lang. Sinali pangalan, di sinali katawan. Kaya wala akong ibang ginawa kundi hanapin, mag-recruit ulit ako ng marami. Hindi ako tumigil sa 1, 2, 3 tao. Dinamihan ko, bakit? Alam na alam ko, ang network marketing people come and go. May sasali, may magtutuloy, may hindi. Kaya hindi po lahat ng iimbitahin mo sasali. Hindi lahat ng napasali mo magte-training. Hindi nga lahat ng nag-training gumawa ng grupo eh. At hindi lahat ng nakagaroon ng network makakasama mo hanggang dulo. May iba nasisilaw pa rin. Nagigets? Kaya tayo may training po ngayon mga kapatid to all DMPA, batch 8, batch 1 to batch 8. Andito tayo ngayon
para hanapin, salain sino yung tao talaga na makakasama natin hanggang dulo. Yung uunawain, iba kasi yung napakinggan sa naunawa. Pag na-internalize mo talaga ano yung live good, maniwala ka sa akin, hindi mo bibitawan 'to. Kaya't ka nasa training ngayon kapatid, gusto ko na unawaan niyo po ang negosyo natin, okey? Kaya sa lahat po sa inyo maraming salamat at, hopefully hindi ka hanggang sali lang, hindi ka hanggang umpisa lang. Hindi ka kapag na-reject ayaw na, okey? Dahil dito patibayan po talaga kung sa labas ang traditional na negosyo, pahabaan ng kapital, pahabaan ng pisi, dito po patibayan ng loob, pahabaan ng pasensya. Kasi maraming struggle, maraming rejection, maraming negative. Pero ako naniniwala, ang success is a journey. Hindi yan yung destinasyon. Na pag sumali ka, ito yung mangyayari sa'yo. Hindi. May journey, may roadmap to success. At you need to enjoy that journey. Mahalin mo lang yung konsepto, mahalin mo lang yung ginagawa mo. And that is my number one secret. I love what I'm doing. Mahal ko ang Live Good, mahal ko yung community, mahal ko yung ginagawa ko at passion ko to inspire, to train, to motivate other people. Dito ako masaya. Kaya hindi niyo ko kayang pigilan na mag-aral pa ng mag-aral at magturo ng magturo kasi ito yung happiness ng isang Kristolentino. Na maniwala kayo sa hindi, kahit nasa traditional business ako, nagtutok ako, nagtuturo ako. At alam na alam ko merong ibibigay si Lord sa akin. Hindi ko man alam, year 2020, 2021, 2022, yung mga years before, 5 years, 7 years before, hindi ko alam ano yung sisimulan ko, ano yung gagawin ko para magawa ko to. Pero binigay ni Lord eh. Pinakita sa akin yung Live Good. Sabi ko, magagawa ko ulit yung aking mission. Di ba sabi nga, siya mismo nagturo, find a way to serve the many. For service to many leads to greatness. Yun pala yung isang sikreto, isa sa mga sikreto how to become great in life in all aspect. The relational, the financial, the mental, lahat. Help. Humanap ka daw ng mga pamamaraan para makatulong ka sa mas maraming tao. At yung pagtulong mo, pag-inspire, pag-help to other people, yun pala yung magbibigay ng greatness sa buhay natin. Okay? Kaya, welcome to 21 days program challenge ng DMPA or ng Don Chris Mentoring Program Academy. Dito natin ihuhulma lahat, dito natin uhuhubugin, dito natin ilalabas yung potensyal ng bawat isa sa atin. Okay? Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you.